Good day mga kababayan. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong nangyari nitong Mayo 1. Dito po ito sa kahabaan nitong ng Espanya Boulevard. Umabot nga ito hanggang doon sa may Welcome Rotonda. Sa dami nga po ng mga manggagawa, iba't ibang mga grupo na sumama sa welga na ito. Siguro aabot rin ito po ng mga libo-libo. So sa nakikita po ninyo ay ang dami ho na nakiisa, no? Lahok-lahok na po ito. Mga nandito na rin yung mga trabahante, mga manggagawa, ordinaryong Pilipino, nagsama-sama na po. May 1 is Labor Day. At taon-taon po ay sadyang nagkakaroon sila ng ganitong pagtitipon o welga upang ipanawagan ng taas sa sahod ng mga manggagawa, ibaba ang buwis. Pero iba po yung ngayon taon, as in talagang sobrang dami ho ng nag-attend ngayon dito, iba't ibang grupo. Animoy isa siyang parada, no? Kita nyo, napakaganda. At tingnan na marami ang nakiisa dito. Bali ang kanilang marcha nga ay mula dito sa Espanya Boulevard patungo sa Menjola. Pero nung time na nandun na sila sa mismong rekto ay hindi na sila umabot hanggang dun sa may barikada, no? As in talagang yung legacy ni BBM ay yung bakuran ang palibot ng Malacanang sa tuwing magkakaroon ng ganitong mga pagtitipon na nagkakaisa ang mga Pilipino upang humiling o magkaroon ng panawagan sa gobyerno na itaas ang sahod ng mamamayang Pilipino. Sa katunayan mga kababayan, matagal na tong hiling, no, ng ating mga kababayan. Hindi lang natin ito masyadong napapakinggan noong nakaraang administrasyon dahil sa ginawa ng ating Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naramdaman natin ang kaayusan, ang ligtas, no, na pamumuhay ng ating mga kababayan. So okay na sa kanila yung sa tingin ko, no, ito ay para lang sa akin. Okay na sa kanila yung hindi gaano, no, or hindi sapat talaga yung sahod, pero makita man lang nila na sila ay ligtas, no, sa kanilang papunta at papasok, papunta pa uwi ng trabaho, sa tingin ko panatag na sila doon. Sa ngayon na hindi na nga ganun malaki ang sahod, magkakaroon pa, no, nangangamba pa ang bawat isa sa atin na tayo ay magkaroon ng hindi inasaang magandang mangyari sa atin sa daan, tulad ng mga kidnapping na yan, mga nang-hold up, di ba? So sa ngayon makikita nyo sobrang dami, libo-libo, daan-daang mga tao po ang nakikiisa. So ito po ay nangyari Mayo 1, no. Ngayon lang natin na-i-upload at nakalimutan natin. Pero kung inyong makikita, sobrang dami po nito, as in talagang napakarami. Akala ko ay aabot sila doon sa barikada na ginawa ng mga pulis, ano. So dati naman wala namang ganito. Madalas ang mga grupo na to, ang mga manggagawa po na ito ay doon sila nagkakaroon ng welga sa part ng Batasan. Doon kasi medyo malawak ang kalsada po, no. Nakagulat lang kasi ngayon ay nandito sila sa may Espanya Boulevard. So napakarami at napaka organized po, no, ng mga grupong ito, na mga taong sumama sa welga at protesta na ito. So mayroon ito umaga, mayroon din naman sa hapon na mga welga po. So nandun yung sa nakikita natin ay nung hapon ay doon yung mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dito kasama rin dito yung grupo ni Congressman Libiste. Medyo nandun lang sila sa may bandang gitna. Sobrang dami ay hindi na natin nakita, no. May tuturing din pala na yung ganitong ay isang legasiya ng administrasyong ito.
kabi-kabila ang rally, kabi-kabila ang mga protesta. Kung inyong makikita or napapanood dati pa simula nung nangyari nga yung pagputok ng flood control issue na yan, ay kabi-kabila ang mga protesta na po yung nangyayari, yung ginagawa ng mga tao upang panagutin ang totoong may sala. At magpasa hanggang ngayon ay wala pa pong nakukulong kung sino ba talaga ang dapat panagutin sa flood control na yan. Pero tayo mga Pilipino, alam naman po natin kung sino talaga ang may gawa, kung sino ang amo nila pagdating sa kurakot, pagdating sa korupsyong nangyayari niyan sa ating gobyerno. Pansin nyo, no? Magpasa hanggang ngayon, wala pang nakukulong. Ipinangako niya nung December daw ay may makukulong. Pero magpasa hanggang ngayon ay wala pa pong nakukulong, no? So, yan ang ating yan ang legasya niya. Ang kabi-kabila ang mga protesta, paghihirap ng taong bayan, no? Ayan, no? Ang kailangan ng tao is maayos at isang safe, no? Isang safe na bansa. Yan ang kailangan ng Pilipinas, hindi kung ano-anong ayuda. Dahil kapag safe at maayos ang bansa, makakapagtrabaho ng ayos ang mga Pilipino para may pang-provide sa pamilya. Pero kung ganitong nangyayari na sa katulad ng ginagawa ng Meralco ngayon, pinapapasan sa atin yung napakalaking charge na hindi natin malaman kung ito ay para saan, no? Ay sadyang hindi na kaaya-aya, hindi dapat ganito ang nararanasan nating mga ordinaryong Pilipino. So, yun lamang po mga kabayan, at i-continue po nyo po ang panunood hanggang dulo. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Pwede ba tayo Center Island bro eh? Tara.
itong magnanakaw, panagutin, ipakulong at bawiin ang ninakaw. Tama! Laban mga Pilipino. Ang Laban! Pilipino ay para sa bansang Pilipinas. Ipakulong sila, idol. Yes, sir.